yung tao na sumasama sa tatay kong nangingisda. Alas 3 pa lang po ng madaling araw, gigisingin na ako ng papa ko. Grade 11 po, nangangahoy po ako. Nangahoy? Opo. Nag-uulam po ako ng yung asin and then sugar na i-dissolve into water. Hindi ko din po matiis yung parents ko po kasi nga po kailangan po talaga, lalo na po may mag-aaral po sa amin ng college nun po. Ang goal ko po is hindi lang dapat ako yung nakagraduate or may ganong buhay po. Gusto ko din po iparanas po sa kapatid ko po. Sometimes po naiiyak na lang po kasi nga po iba po yung life ko po sa mga kabatchmate ko po na meron pong comfortable life. I have an opportunity to share my story in Bawal Judgmental po. Para din po inspire po yung mga working student po kasi. And huwag pong susuko dahil yung negative comments po nung iba po, yun po yung magpapastrong sa'yo para abutin mo po yung mga pangarap mo at may patunayan ka sa sarili mo. Welcome to DNA, another inspirational story na naman. Ang tatalakayin natin ngayon, ang kwento ni Darwin Granados. Welcome to the show! Thank you so much, Miss Dawn, for having me for this opportunity. I'm really excited to share my story with a genuine heart po. Yes, si Darwin Granados po ay nanggaling sa pamilya ng mangingisda ng iyong ama na para matustusan ang iyong, siyempre, edukasyon. Yes, diba? Pero hindi lamang yon, isang inspiration to sa mga kabataan na ikaw ay tumutulong din sa pagsali ng pageant at mga TV shows na nag-audition at naging model. Ayan, so kwentuhan mo naman kami, sino ba si Darwin Granados at paano mo na-achieve tong mga pangarap na to unti-unti? Si Darwin Granados po is mahirap lang po before na abot yung mga gusto niya sa buhay ngayon po. Dati po, as far as I know and also remember po na nag-uulam po ako ng yung asin and then sugar na i-dissolve into water. Ayun po, pag sometimes low budget na po talaga. And sometimes po, nagbebenta din po ako ng mga fruits po like mangga po since sa province nga po ako sa mga teacher ko po. So, ganun po kahirap yung buhay ko. And then, yung mom ko po, para maranasan ko po yung kahit gaano ka-comfortable na buhay, they try me to push to audition in choir member po sa Balete, Genasug, Batangas and sa province po namin. Hello po. Okay. So, nag-start po ako at a very young age, grade 3 hanggang grade 6 po as choir member po. So, through that way po, kumakanta po ako in front of the foreigner po every Christmas. And then, nagkakapera po ako. And then, also, natitikman ko yung mga mamahaling foods like pesto penny, something like that. So, bata pa lang po ako, super gusto ko na din pong tumulong po for my family din. Ang galing naman nun. Ano yung kusa yun na parang nakikita mo na kailangan namin umahon para papagaan naman ang pamumuhay at makakain kami na maayos. Kailangan ko tumulong sa aking mga pamilya, sa aking mga magulang. Yes po. Hindi lang din dahil po dun kasi po, super ko din po competitive po dati nung bata po. Gusto ko po na maganda yung grade ko po, tsaka yung performance ko. So that's why sabi ko gusto ko sumali sa mga ganyan-ganyan. Kaya yung mama ko, since doon naman po free po yung outfit namin every time nakakanta po kami or magpe-perform sa school kasi kinukuha din po kami. So parang yun na po yung naging life ko, performing po. And then gusto ko naman po siya and yun po yung passion na gusto ko din po. Kaya po nagtuloy-tuloy. Nung bata ka ba, pinangarap mo ito? Actually po, hindi ko po pinangarap sa entertainment industry or sa limelight po way back before. Kasi po, ako po yung makikita niyong tao na sumasama sa tatay kong nangingisda. Alas 3 pa lang po ng madaling araw, gigisingin na ako ng papa ko para yung mangilaw po. Yun po yung term namin po sa province every madaling araw po. May flashlight po siya sa head and then may sibat po tsaka net po. So, lagi po akong sinasama ng tatay ko kasi nga po bundok. Baka gusto niya din po na may kasama kasi nga po panganay po ako. So, sumasama po ko doon para po
kuha ng ulam po namin, and then mga ano po, 6:00 po maliligo na kasi nga po may pasok po ako sa school. Kaya sometimes po naiiyak na lang po ako kasi nga po iba po yung life ko po sa mga ka-batchmate ko po na meron pong comfortable life, pero mas ngayon po mas masaya po ako na ano po siya, na naranasan ko po yun kasi yung karanasan pong yun is memorable na po yun para sa akin po. Para dun ka humugot ng lakas. Okay. Pero ang tanong kasi doon, parang minsan nako-compare mo ang sarili mo sa iba. Bakit sila ang gaan-gaan ng buhay? Bakit sa amin parang ang hirap ang ahon? Di ba? May ganon. Pero hindi tumigil ang pangarap mo. Yes po. Oo. Kasi, dahil nag-audition ka sa yun ba yung una? I Can See Your Voice? Po. Behind of all of that po, at a very young age po, 12 years old, sumasali na po ako sa pageant. And way back before po, hindi po kasi yung pageant dati na gusto mo sumali sa pageant kasi gusto mong makilala or gusto mong like mukhang mayaman, something like that. Sa province po kasi kapag sumasali ka sa pageant po dati, mga 2010, something like that, hindi po kasi siya yun yung think ng tao po. Ang think po ng tao, they want to join in barangay pageant kasi gusto po magkapera to earn. Kasi whether you win and whether you lose, merong consolation prize and po, pang-ulam po. Tapos may 2 pesos na tinapay sa bakery po, ganun po. And ganun po yung mga prize before. Super marami ka na po mabibili. Kahit matalo ka or manalo, may mga consolation prize. And sa pag-join ko po sa I Can See, since nag-pandemic po, graduating po ako, super laki po ng graduation fee po sa university po, sa Mindoro State University po ako gumraduate. And then, I work as a barista din po kay Ate Dayan. And while working po, sabi ko, ay, may pa-audition, ganyan-ganyan. And then, sinabi din po sa akin nung nag-under po na, what if try ko nga din po. And imagine sa province po, super layo ko sa Manila and wala po akong kakilala dito sa Manila. And then, sabi ko, sige, try ko na lang best ko. And then, I try to audition. And pag audition ko po, grabe, akala ko okay na. Tapos, yung pinabalik po kami, may limbo shoot, ganyan-ganyan, may shoot, tapos rehearsal. Sabi ko, okay na, this is it, lalabas na ako sa TV. And then, since pinatulog na kami sa hotel, provided po yung hotel, foods, and then, pera pag pupunta ka sa ABS and then uuwi ka, provided po lahat. Sagana din po kami sa foods. And then, may mga kasamahan po kami na akala namin kami na po yung magkakasama. And then, may mga backup po pala. So, mapapalitan ka po. Depende sa hinahanap po ng director. Ganun po siya. Sabi ko, ano na po, final rehearsal na. Tapos, may make-upan na kami after kung sino yung matatanggal or hindi. Finally, hindi po ako natanggal. And akala ko ako yung matatanggal and then yung kasama ko po pala yung natanggal na. So, napapilang ka? Opo, kaya super grateful and thankful po ako kasi po napabilang po ako sa I Can See. This is my first audition and this is my first TV show po. Kaya super thankful po kay God kasi kay God ko lang po siya siniling. And then, ayun po, nanalo parang pa po ng 15,000. Ibigay mo na sa akin, Lord, kasi kailangan ko. Doon sa I Can See Your Voice, nanalo ka doon? Yes po, 15,000 po. So, nanalo ka, ibig sabihin, so, marunong ka kumanta doon? Or parang napeke sila? Napeke po. Okay. So, dahil sa I Can See Your Voice na yan, so nagbukas ng pintuan ito sa passion mo sa industriya ng entertainment. Yes. Okay? Po. So, yung modeling, sa acting ba? Nag-workshop ka na sa acting, hindi pa? Sa acting po, nag-workshop na din po kasi po, part po din po ako ng ES Production na so may ginawa po kaming TCOM and I'm one of the lead role po na kasama po as a best friend po kung sino pumatay. Okay lang yan. Ni Sophia po, ayun po. So, 5 po kami magbe-best friend and then sa aming 5 po is hindi po malaman kung sinong pumatay. Kaya watch the episode po. Marami pa pong episode. Ang TCOM na to ay series. Yes, digital po. Series ang tawag dito. Yes po. Until now, hindi pa natatapos. Hindi pa din po. Congrats! Di ba? Napasama ka dito sa AS Production. Yes po. Wow! Yung opportunity po na nagbukas po sa akin is ay
have an opportunity to share my story in Bawal Judgmental po. Oo. Para din po inspire po yung mga working student po. Kasi po yung story ko po dun is I'm a barista and also nagpa-pageant po when I was 12 years old po. Ang galing. So, after po nun, sumali din po ko ng Barangay 5 Panalo and kasali din po din yung friend niyo po si Ma'am Magdalena. Ay, po. oo, Ang price nakasabayan mo siya. Hindi po. Ay, Ang hindi. price po kasi namin dun is 100,000 pesos and kami po yung unang batch po. Yung basyo, magkano nakuha mo doon? Nanalo ka ba? Hindi po. Si Ate, Joycey po. Hindi po ako nanalo. Dalawa po akong natanggal. Yung nagkakapaan na po ng mga things po na kailangan pong hanapin. So, ang ganda ng exposure mo sa mga network din, di ba? Sa TV5. Oo, TV5. Tapos, meron ka pa sa ABS, I Can See Your Voice na yun. So, patuloy lang yung pangarap mo na gusto mo pa, pursige ka ng pursige. Yes po, pinupursige ko naman po kasi nga po ang nagustuhan ko na din po ay nag-enjoy na din po ako sa gantong industry po na entertainment. Alam mo sa industriya na to, na pinasok mo ha, alam mo magastos. Number one, investment mo talaga yan, make-up, damit, tapos pamasahe. Diba? Paano ang pamilya mo, like your mom and your dad, na sinusuportahan ka dito? Actually, ako po yung nagsusupport po sa family ko, nagpo-provide po ako, nagbibigay po talaga ako every month po. Alam po yan ng family ko po, tsaka din po ng mga nakakakilala po sa akin. Kasi po, sa mga ganyan naman po, like gastos po, mini-making sure ko po na every time pupunta po ako sa show, it's either may makukuha po ko or may mapapala po. Kasi po, practical po talaga akong tao po na kailangan po talaga na hindi ka po invest po ng pera po. Kasi nga po, pera po is important dito sa Manila, lalo na if you don't have family po. Ikaw ay tiga Batangas. Yes di ba? So ngayon, lumuwas ka ng Maynila para magtrabaho. Yes po. Lalo na ngayon, nasa entertainment ka, di ba? So ngayon, yung pamilya mo, ikaw pala ang sumusuporta. Until now, ang bait mo namang anak. Opo. Nung nagka-work na po ako ng 2022 hanggang 2023 to 2026. Every month po, nagbibigay po ako. Nakakasya ba yung kinikita mo sa sarili mo na alam mo magastos naman yung pinasok mo? And siyempre, eventually naman pag nakilala ka, may balik yan. At nagbibigay ka pa sa pamilya mo. Nagkakasya ba? Minsan po napapagod po ako kasi nga po, nakikita ko po yung mga kasabayan ko po sa entertainment na sila po yung binibigyan po ng parents. Gastusan mo yan ng ganyan-ganyan. Bilhan mo yan ng ganyan para look good sa mga po. And baligtad po, opposite po yung situation ko po na ako po yung magbibigay sa parents ko. Hindi ko din naman po matiis kung hindi ko bibigyan yung parents ko, lalo na meron po ako. Kapatid pa? Opo, kapatid po and panganay po ako. So, I'm really thankful po kay God din po kasi po I invest so many things po. Nagkaroon po ako ng iPhone, pumupunta po ako sa mga clinic po, like enhancing everything po and something like that po. Tingnan mo, may mga kapalit talaga, may mga blessing na dumadating pag matulungin ka sa mga magulang mo. Ayun nga din po yung isang kasabihan po, pag nagbibigay ka sa magulang mo, more blessing to come pa po. Oo. Kahit hindi ka mag-expect, yung tutulong ka nang galing sa puso mo dahil gusto mo. Hindi ko din po matiis yung parents ko po kasi nga po kailangan po talaga, lalo na po may mag-aaral po sa amin ng college na din po, kaya po needed po talaga. And sinabi ko naman po, ang goal ko po is hindi lang dapat ako yung nakagraduate or may ganong buhay po. Gusto ko din po iparanas po sa kapatid ko po para kapag tumanda na din po kami, hindi lang po ako yung hihinga ng tulong. Pare-parehas po kami. Alam mo, ang ganda, you serve as an inspiration sa mga kabataan. Yes po. Kasi yung mga kabataan ngayon, sila yung parang nag-expect ng money from their parents, allowance. Ma'am, gusto ko na ganito, ganito. Pero ikaw, naranasan mo ang hirap. Yes, ngayon, at kumikita ka na ng pera, marunong ka i-share ang blessings sa kanila. Kaya tinatawag po kami minsan na kuripot po, ganyan po. Pero kuripot in a good way naman po yun. Oo. Kasi magkukuripot ka, kasi alam mo may paglalaanan kang mas importante.
Yes Di po. ba? Tsaka may pinag-iipunan din po kaya kasi sa mundo po ng entertainment industry, kailangan mo po mag-invest not only physically po, kailangan mo talaga mag-invest po. Oo. Aside from Tcom, sabi mo, di ba, nakagawa ka ng mga series, digital series ngayon, napasok mo yung pagsali sa TV contest, mga contest sa TV, and then, sa pageantry tayo, di ba? So, ikaw ay nag-title holder na rin. Yes po, nag-runner-up na po ako ng Mr. Teen Papaya 2017 and Ginoong Apply 2016, fourth runner-up and second runner-up. Ikaw ba nagsinasali mo sarili mo dito o sumali ka, may nag-udyok sa'yo or sarili mo lang na nakita mo? Minsan po, parang gano'n na din po. Pero minsan po, may nag-uudyok po, ay, may pageant dito sa gantong barangay, salihan natin kasi ganyan-ganyan. Gano'n naman po kasi sa province po na parang like, ay, may audition dito, go tayo dito. Ayun nga lang, titingnan mo kung makakapasok ka or hindi. And thankful kay God kasi nakakapasok naman po tayo. Congrats! Na yun. Kasi po, pageantry is my first love po. Yes, Kasi po, doon po talaga ako nagsimula bago pa yung entertainment industry. Kaya sabi ko, I want to enroll gym po. Gusto ko po mag-gym na din po. Yes, po, kasi po importante physically po. And then, enhancing all of my insecurities din po. Para po, pag pumunta po ko ng ganun po, I'm fully ready po. Kamusta mga kaibigan mo na nakikita ka nila ngayon sa TV, nakikita nila sa social media, may mga guestings ka, and supportado ba sila sa'yo? May ilan naman pong binlock ako kasi po gusto ko pong... Binlock? Opo, ganun po. Ang sagwa! Binlock ka! I mean, binlock ko po sila. Binlock mo sila kasi... Kasi po gusto ko po ng peace of mind po. Ayoko po yung maraming... gusto ko pa chill lang, ganun. Ayoko ng mga negative thoughts. Yes, yung mga toxic na friends. Wag na, hindi yan makakatulong, di ba? Yes po, lalo na po, wala po kasi akong time sa mga ganun po. Gusto ko po magsipag lang po, mag-hard work po kasi po, since bata pa naman po ako, at the age of 27, dun po ako ready sumali ng mga national pageant po kasi dream ko po talaga. Go lang 27 years old po yung target time ko po. Ay matagal-tagal pa naman po. Pero tama lang yun, din sinabi mo mag-gym ka kasi alam mo naman kailangan ngayon physical. Napag-importante niyan, di ba? At saka yung sa confidence level mo, Q&A, marami preparation yan. Tama lang naman yung sabi, may preparation, you still have 4 years, di ba? Para mag-prepare niyan. And matutupad mo yan kasi nga isa sa mga passion mo. Okay. So, ano naman mensahe mo ngayon sa mom mo, at saka sa father mo at sa mga kapatid mo? Ayan, mensahe ko po sa mom ko at saka sa father ko po, Ma and Pa, don't worry kasi okay naman po ako dito sa Manila and ginagawa ko po to para sa inyo po. Lagi lang po akong tutulong every month kasi nga po may papaaralin na din po ako ng college po. Opo. Tapos hindi naman po kaya po yung source of income po ng papa ko po kasi papa ko lang po yung nag-work, housewife po yung mother ko. And may mga nagsabi nga sa akin, bakit sinishare mo yung story mo na ganyan? Kailangan mong i-filter out yan kasi yung nag-handle po sa akin before. Sabi ko, hindi ko pwedeng i-handle kung ano yung totoo po na story ko po kasi alam ko po na yun po yung story na makakapag-influence po sa iba. Yes, and then ang ganda. Makaka-inspire po sa iba po na hindi porke nandito po sa industry, kailangan i-hide mo na rich ka, na papunta-punta ka sa mga alam mo kasi, yan yung nakaugalian noon pa na kung mag-aartista ka, mga 20 years ago, kaya itago mo yung story mo, ganito, ganyan. Ngayon kasi kung inspiring ang story mo, and then nakikita nila yung parang pag-angat mo, ang gandang i-share sa mga tao. So, tama lang yung ginawa mo. Kaya nga po sinabi ko din po na hindi ko pwedeng i-filter out yung story na meron ako kasi nga dito din, feeling ko baka dito din ako makilala or maka-inspire din ako ng other person like me po na naranasan din po yung dating naranasan ko po. At saka yung pagtulong mo sa magulang mo, damang-dama ko, galing yan sa pagmamahal mo sa kanila. Kasi hindi ko din naman po matiis kahit minsan sinasabi ko, sa ganito na lang na date, pero mga ilang araw or one day, ipupush ko na ibibigay ko na agad din. Kasi nga tawag nito, yung parents ko nga po, medyo yung tatay ko, may rami na din pong
inaano na problema Oo. sa katawan, ganyan. Tapos yung mama ko naman po, housewife lang, and 3 po yung kapatid ko, lahat po nag-aaral. Mm. 4 po kasi kami. And ang hirap po, lalo na po sa province po. Mahirap po talaga yung buhay sa province po. Okay. Iba. Opo, kaya nga po, nung mga times na bata po ako, mga grade 11 po, nangangahoy po ako. Nangahoy. Opo. Talaga? Mhm. Ano yung nangangahoy? Kasi baka mamaya ibang kabataan hindi nila alam Ano kung po, yung kupuka po ng kahoy sa gubat, bubuhatin mo Opo, yan, sinachap mo ganon. Ay, talaga? Opo, na babalutin namin nung parang baging po para ano po, ano po yung... Per kilo ang benta dyan. Ay, O hindi ano? po namin binebenta. Yun po yung source of para makapagluto po. Panggatong. Panggatong po pala. Ano experience mo? Sa ngayon ba, ganun pa rin ba yung way or medyo nag-upgrade na syempre? Ay, upgrade na po. Kaya super thankful po kay God. Kasi ngayon po, ang dami ko na pong na-afford na imagination ko lang po before na ay titira ako dito sa kondong to, ganyan na. Ngayon, meron na po akong tinitirhan dito sa Manila. Nandito na po ako. Tsaka, marami pong dumating na opportunity po. Hindi lang po sa pera. Kaya super thankful ko po kay God po. Ang galing naman. At mag-isa ka dito sa Manila. Opo, Wala kang kasama. wala po. Talagang lahat suportado mo, sarili mo, tumutulong ka pa sa magulang mo. Yes po. Grabe ka rin lumakit. Opo, ganun po talaga. Kaya super thankful po kay God. Lagi po si God yung Sentro ng buhay mo. Center po si God sa heart ko po at sa soul ko po. Oo. Paano ngayon ang ano mo, yung paano ka mapapanood ng iba o amangan? Meron ka bang social media? May social media po ako, Darwin Leonardo Granados. That is my FB page po. Kasi may show din naman po ako na every Friday po, Teen Star po. Matagal-tagal pa po tayo magsasama-sama doon kasi may panibago na naman po kaming show na hinahanda po, The Real Star po. So, isa na naman po ako sa judge doon. Ayun po, every Friday and also Ticom po sa AS Production po. Hindi pa po tapos. Hindi ka busy. Sobrang busy. Di ba? Ini-enjoy mo yung ginagawa mo ngayon at ang ganda ng exposure mo. Opo, kaya super thankful po kasi actually, yung mga workshop po may bayad po. And nagulat na lang po ako na hindi po ko nagbabayad. Lahat po na pagpupunta naman po ko, sagot naman po. Kaya hindi po talaga ako nakakagastos ng everything. Siguro gagastos lang ako if either nakuha ko ng handler po na mag-aayos po sa akin, ganyan. Tapos sa mga... marami po na super thankful po kay God po. Oo. So, ngayon, yung Ticom ongoing pa rin. Meron ka pa rin sa Teen Star. So, sana, di ba, soon, mapalabas ka rin makikita sa TV talaga, sa mga teleserye, mga ganyan. Pero willing ka naman sa ganun, di ba, mag-audition? Ay, opo, kasi po, dati po, inano din po ako nung nag-handle po sa akin before na sumali po doon sa movie po na Lasting Moment po. Ayun po yung movie po. Lumabas ka sa Lasting Moment. Kinuha po akong Class A student po. And then, yung naranasan ko po doon, yun lang po kasi yung sinalihan ko po ngayon as Class A student po. Yung naranasan ko po doon is, ganun po pala kahirap mag-work po, lalo na kapag extra po, na super kain po yung time na pumunta ka po ng maaga. Pero yung sa foods po, no problem at all. And then sa TF naman po, malaki naman po. Yeah. Pero po kasi, syempre, may mga tired moment din po. Napapagod, di ba? Pupuyat. Kaya sabi ko, I will making sure na since bata pa naman po ako, kapag okay na po yung lahat, tatry ko po talaga na i-pursue po. Ito ang tanong ko sa iyo, ha? Ano pa ang pangarap ni Darwin Granados? Ay, actually, pangarap ko po makapag out of the country travel po. Kaya that's why ngayong April 26 po, na po ako ng passport po. Kasi po, dream ko po yun yung mag-travel po ng Thailand. Sana po this year po makapag-travel po. Mangyayari yan kasi binubugbog mo sarili mo sa mga racket. Di ba? Oo. Ano na ang mensahe mo ngayon sa mga kabataan na hindi hadlang ang kahirapan sa pangarap na gusto mo? May mensahe po sa mga kabataan po na katulad ko po before na galing po sa
not growing up in a silver spoon po. Yeah. Ayun po, na wag po kayong magpa-apekto sa sasabihin ng iba and making sure na be careful, be observant po sa mga tao na nasa paligid. Alam naman po natin na tutulong po sila pero hindi mo po alam yung kapalit po nun. Kaya po be observant po sa tao, be careful po. Kahit marami pong magagandang salita na binibigay po. And huwag mong susuko dahil yung negative comments po nung iba po, yun po yung magpapastrong sa'yo para abutin mo po yung mga pangarap mo at may patunayan ka sa sarili mo. Once na nakuha mo po yun, mas mai-inspire po sila na supportahan ka or hindi man sila support, at least you achieve dreams na gusto mo. Oo. Ang galing. Ang galing ng salita mo, no? Alam kong galing sa experience, sa puso, at sinishare mo sa kanila na huwag mag-give up. Kung meron gustong gawin, alam mo, supportahan mo lang yung hilig mo. Kung ayaw ko supportahan ng iba, pagpatuloy mo ang pangarap mo. Ayun po, meron po kasing ganun, lalo na yung sa family, part of the family po. Ayoko na lang pong banggitin. Sabi ko, try ko mag-audition noon yung sa gusto ko nga po sumali yung I Can See noon. Natatravel pa, ang layo pa, baka wala lang maano. Sabi niya sa akin, hindi ka makukuha dyan, ganyan. Sabi may ganon? Opo, may ganon po talaga. And magugulat po tayo kasi po sa part ng family pa po natin madidinig yon. At hindi pa nagla-like or comment or sinishare man lang yung mga achievements na nakikita naman nila sa social media. Di ba? Parang umiiral talaga inggit. Oo. Yun nga po, may inggit po sometimes. Pero ako naman po, dead man naman po. Good. Pagdasal mo na lang. Opo, kasi po, ililift ka po ni God po kapag right time na po. Galing. Ang ganda! Thank you. Isa kang inspirasyon sa mga kabataan. Na sana lahat ganyan, na hindi nakakalimot sa mga magulang. Yes. Pagtulong pa rin, di ba? Oo. At pagmamahal. Ayun. Pero meron bang gustong pasalamatan? Oo. Opo, gusto ko pong pasalamatan po yung parents ko po, si Mama Arlene, and then papa ko po sa Batangas po, and then yung nanay at tatay ko po dyan sa Nueva Ecija. Hello po sa inyong lahat. And then yung nagpaaral po sa akin sa Mindoro po, hello po, at saka sa mga lahat po ng family ko po, mama at papa ko po. Ayan po. Yung outfit mo, meron ka sino naman designer mo dyan. Si Sir R po, ayan po, thank you so much for every outfit na pinoprovide po sa akin. Yun po, thank you so much po. Asa si Darwin po ay freelance model, artist, at kung pwede naman gusto kang kunin, di ba? So, ang iyong social media is Darwin Leonardo Granados po. Yan sa TikTok. Darwin Granados po. And then sa Facebook and Instagram. Okay. Po, Darwin Granados po. Maraming salamat, Darwin, sa pag-share mo ng kwento mo. And na-inspire ako. At malamang yung mga viewers na manonood dito, may inspire na isa kang role model sa kanila. Opo, thank you so much po. And ayun nga po, patuloy lang po kayong lumaban po sa pangarap nyo po. Wag po kayong magpapa-apekto sa sasabihin po ng iba kasi po, at the end of the day, kapag naabot mo yan, sila naman yung susuporta sa'yo na makikita mo na dun lang pala yung way para sumuporta sila kapag na-reach mo na yung pangarap. Yeah, oo. Gusto ko yung drive mo sa buhay. Ang galing-galing. Grabe ka! Tutok na mga kapuso't kapamilya sa DNA Chanel, aliw at inspirasyon. Showbiz updates, latest gossip na yan. Pagsusuri ng buhay, mga kwento ng tagumpay. Tutok na sa DNA Chanel, mga showbiz updates, never miss a thing. Inspirational stories, hatid namin sa'yo. Talk show vibes, samahan kami. Go, go, go! Tutok na sa DNA Channel. Entertainment, inspiration, at talk show. Ang DNA Channel, katuwang sa kwento mo.